sa umagang ito sa kakang po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami po ay may Diyos na buhay na sinasagalan ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming pagkakataon at oras na makapagbigay sa iyo ng ating mga papuri, ng ating mga pasalamat. Tanggapin mo po yung ating mga inawit na nagmula sa aking mga puso. O Diyos, sa mga sandaling ito, kami po ay naninitlod sa iyo. Humingi po kami ng tawad sa lahat po ng mga kasalanan, sa aming po mga inisip, sa mga po mga sinalita at ginawang hindi nakalulugod sa iyo. Samahan po kami ng banal na Espiritu sa pagbabasa ng mga salita at pag-aaral. Siya po ang maging guide at tagapagturo at magkaroon po, Panginoon, ng blessing na nagmumula sa iyong mga salita ang bawat isa. Sa iyo po namin pinagtatagubilin ng mga buhay at puso at isipan ng bawat sa Panginoon. O kung sa gayon, ang mga salita mo tumibo at may apply namin sa aming mga buhay, maalala namin sa sandaling kami po ay nagkakaroon ng mga problema, ng pag-aalaman, ng pag-worry o Diyos. Lahat po na ito yamin na namin sa taring pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, the 7 last words of Christ on the cross. Matagal-tagal na po natin hindi natatapik yung 7 huling wika ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa pag-aaral po na natin ng mga scripture, dapat po alam natin kung kailan nagsasalita ang Panginoong Jesus. Siya po ba'y nagsasalita bilang tao? Siya po ba'y nagsasalita bilang Diyos? At siya po ba'y nagsasalita bilang Diyos at tao? Huwag po tayo magkakama dito. Dapat po alam natin kung kailan siya nagsasalita para hindi po tayo nalilito. Luke 23:33 to 34a. When they came to the place called the Skull, they crucified him there along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. Ano po kaya yung gustong ipabot sa atin ng Panginoong Jesus? Nung ito'y sabihin niya, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Itong mga kumulpi sa kanya, sumuntok, dumura, puro nag-testify ng mga kasinungalingan, sumbipa, sumabulot sa kanya. At sila din yung mga sumigaw ng ipako, patayin. Pinagtawanan, ininsulto ang ating Panginoong Jesus. Sila din yung mga nakakita ng napakamaraming miracles na hindi kaya gawin ng isang ordinaryong tao. Alam niyo ang sabi ng Panginoong Jesus, kauna-unahan sinabi ng Lord sa cross ay prayer. Prayer po ito. Father, forgive them. Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang sabi ni Lucas, ang ministry ng Lord nag-umpisa sa isang prayer. And then, ang kanyang ministry magtatapos sa isang prayer. Ano po kaya ang tinuturo sa atin, mga kapatid? Ang prayer napaka-importante sa bawat isa sa atin. Kung mananampalataya po tayo ng Lord, kailangan marunong po tayo mag-pray. Hindi po pwedeng hindi tayo marunong mag-pray. Prayer ay isang pakikipag-usap sa ating Diyos Ama. No, bilang Kristiyano, mga kapatid, naranasan niyo na ba na pagtawanan dahil sa ating mga faith na persecute, insultuhin? Masasabihin, ayan na si Bible, ayan na si Hallelujah, banal yan, hindi na sasama sa akin. Ang pinakamaganda mong gawin, pray, kapatid. Yun yung tinuro sa atin, pag-pray natin sila, sapagkat hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Ipag-pray natin sila na someday makakilala din sila sa Lord. Alam ka po, sa Old Testament, ang mga royal priest lang ang pwedeng manalangin. Pero dahil napulpil na ng Panginoon
Jesus ang buong kautusan, meron na po tayong access sa Panginoong Diyos Ama. Direkta. Pwede na po tayong manalangin direkta sa ating Panginoong Diyos Ama. 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So pwede na po tayong manalangin mga kapatid. Hindi po totoo na kailangan dumaan pa tayo sa kung sino-sino. Kundi tayo po yung mga royal priesthood. Direkta po tayong manalangin sa Diyos Ama in Jesus' name. Kailangan po lagi natin gagamitin pag magtatapos tayo sa panalangin in Jesus' name, sapagkat hindi po tayo pwedeng dumirekta sa Diyos Ama kung walang pangalan ng Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang daan para maging matuwid tayo. No, ano po yung makikita natin dito? Prayer is very powerful weapon. No? Halimbawa kapatid, ikaw nasa balik ka na ng karamdaman, nasa bahay ka na lang, wala kang ibang dapat gawin kundi mag-pray. Yung magiging ministry mo, prayer. Then prayer is most important you can do. Nakita niyo yung Panginoon bilang tao na nakapako, wala na siyang magawa. So ginawa niya, tinurutuan tayong mag-pray. Kapatid, napakarami natin pwedeng i-pray sa Lord. Kaya napakahalaga po nung ginagawa natin, yung call to worship, na ibabahagi po natin yung mga pwedeng ipag-pray natin pagdating sa bahay, dala-dala po natin yung mga prayer requests ng ating mga kapatiran. Mga problema, mga sakit, exam, mga relasyon na kakaroon ng dapat, at mga financial na pangangailangan, mga business. Para po sa mga personal na panalangin natin, nadadala natin po yun. One of the greatest avenues of service and opportunity any believer can ever have is through the avenue of prayer. Ang Lord, kapatid, pinakita sa atin, nag-pray siya para doon sa mga taong nawawala. No? And later, alam nyo, pagkatapos mamatay ng Panginoong Hesus at mabuhay na muli, sinagot ng Lord, ng Ama, yung panalangin niya. At ano sabi sa Acts 4:4, but many heard the message believed, so the number of men who believed grew to about 5,000. So pagka dating ng Holy Spirit, na wala nga yung Panginoong Hesus, bumaba ang Holy Spirit, nagkaroon po ng mga mass evangelization. Merong isang araw, 3,000, merong isang araw, 5,000 na naniniwala sa Lord, na sumasampalataya sa Lord. Ito po yung napakaganda sa Panginoong Hesus. 2 Peter 2:9. If this is so, then the Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. Alam niyo kapatid, ang Panginoong Hesus never na nag-wish na merong mapahamak kahit isa. Alam niyo kaya may mapapahamak na kahit ito by choice. Choice ng tao na sila po ay mapahamak. Kaya po wala pong excuse ang bawat isa sa mga gagawin nila o kung sila po ay mapunta sa kapahamakan. Hindi pwedeng i-excuse nila na hindi ako nasabihan. Hindi ako aware, hindi ako na-inform. Kaya mga kapatid, tulad po ng sinasabi natin, gawin po natin yung ating mga trabaho or kunin natin yung opportunities na dumarating sa atin. Share the good news, then pray. No, panalangin ng Lord ay patuloy at patuloy na sasagutin hanggang sa mga sandaling ito. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Second praise. Luke 23:39. One of the criminals who hung their hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Maganda rin
account ni Matthew, sabi ni Matthew, yung dalawang magnanakaw, parehas iniinsulto ang Panginoong Yesus. Yun ang sabi sa Matthew 27:44. Hindi pa kagad naniwala yung isa. Parehas silang nang insulto sa Lord. However, itong isang magnanakaw na katabi ng Panginoong Yesus, naging observant po siya. Tinignan niya mabuti yung Lord. Tinignan niya at nag-isip siyang mabuti at nag-repent po siya. He-recognize na ang Panginoong Yesus ay isang walang kasalanan at nasa Kanya yung katangian ng ating Panginoong Diyos. Luke 23:43. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly. We are getting that our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Nakita niyo kapatid, ininsulto siya nung isa, at ang napakaganda nung sinabi nung katabi ng Panginoong Mesa, don't you fear God? No? Nakita niya na ang Panginoong Jesus ay isang Diyos. Don't you fear God? Sabi niya, nararapat lamang sa atin itong parusa na ito dahil tayo ay makasalanan, ang dami natin nagawang kasalanan. Pero itong tao na to na nakasama natin si Jesus, wala akong makitang kasalanan. Sabi niya, wala akong nakitang ginawa nito. Siguro habang nanakaw sila o gumagawa ng mga parumalduman, nadidinig niya na yung mga miracle, mga nangyayari sa Panginoong Yesus. So wala silang makita na pwedeng iba to sa ating Panginoong Yesus. Nakita rin isang magnanakaw na ito ang katangian ng Panginoon. At ano makikita natin dito kapatid? Napakalaking pananampalataya ng isang magnanakaw. Parehas kayong nakapako, parehas kayong helpless, parehas kayong hopeless, parehas kayong mamamatay sa krus, pero ibinigay niya yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong bahayan. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Mayroong itong isang magnanakaw, mayroong wisdom. Meron siya, nag-isip talaga siya. Alam niya na hindi katapusan yung kamatayan sa krus. Mayroong kingdom ang Panginoong Yesus. At ang sabi ng Panginoong Yesus, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Ito yung sagot kapatid. Kung saan ba napupunta ang kaluluwa ng mga tao kapag namatay? Sabi, punta sa paradise. Doon sa pinagdalahan kila Abraham. At doon din nagpunta ang Panginoong Yesus. Yung kanyang body napunta sa libingan, and then yung kanyang soul and spirit. Yung spirit pumunta sa Lord, sa ating Diyos Ama, and then yung kanyang soul napunta dyan sa paradise. So ganoon din, kapag mayroong namamatay po sa atin, pupunta dyan, pinapahiram muna ng pansamantalang katawan. Hindi pa po yun yung resurrection. Papahiraman po muna. At pagdating ng resurrection day, doon magkakaroon tayo ng glorified body. Ang sabi, ang promise ng Lord, truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Itong dalawang magnanakaw kapatid, nagpipicture ng dalawang tao dito sa mundo. Isang sumampalataya, isang hindi. Isang naligtas at isang napunta sa kapahaman. John 3:36. Whoever believes the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life,
for God's wrath remains on him. So kapatid, nakakapagtaka, di ba kapatid, na meron naman tayong pagpipilian, meron namang pagpipilian na hindi ka mapahamak. Pero bakit, magtataka kayo, bakit pinipili ng mga tao na hindi maniwala, hindi sumampalataya sa ating Panginoon Hesus? Yung naniniwala raw at yung sumasampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at yung hindi daw po nananampalataya, nag-reject sa ating Panginoong Hesus, ay mapupunta ang galit ng Panginoon at sa kapahamakan po siya mapupunta. Truly, I say to you, today you shall be with me in paradise. The third praise, John 19:25-26. Near the cross of Jesus stood his mother, sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." Woman, here is your son. Alam niyo mga kapatid, kung ipipicture niyo yung mga nangyayari sa cross, napakasakit po sa isang ina na makita yung kanyang anak na nahihirapan, nagdurusa. Hindi lang po dun sa cross. Umpisa pa lang na sa trial, na binugulpi siya, inuinsulto, minumura, dinuduroan. Simula't simula kapatid, sobrang paghihirap ng magulang, sobrang hirap ng damdamin ang daladala ng kanyang ina. Itong mga panahon na ito, kapatid, wala na si Joseph, patay na po si Joseph, na tatay niya po sa laman. Pero tinawag lang na tatay, pero hindi po siya talaga tatay ng ating Panginoong Hesus. Dahil po ang Panginoong Hesus ay virgin birth, wala po siyang semilya na ni Joseph. Siya po ay nilimliman ng Holy Spirit, si Mary, kaya po unique talaga ang pagkatao ng ating Panginoon Hesus. Alam niyo mga kapatid, si Virgin Mary never tinawag ng ating Panginoong Hesus na mother. He always addressed her as a woman. Hindi po ibig sabihin ay walang paggalang. Hindi po ibig sabihin ay binabaliwala niya ang kanyang nanay. Ibig sabihin po, si Mary ay nanay niya bilang tao at hindi nanay bilang Diyos. John 19:27. And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Ano po yung pinapakita dito sa atin mga kapatid ng ating Panginoong Hesus? Ang pinapakita sa atin ng Panginoong Hesus dito, na nakapapo na siya sa krus, naghihirap na siya, pero naaalala niya yung kanyang nanay. Yung responsibility, kapatid, yung pinapakita sa atin. He fulfilled yung sinabi sa Exodus 20:21 na honor your father and your mother. No? Even his dying moment, mamamatay na lang siya. Sobrang naghihirap, sobrang nasasaktan. Ang naisip niya, yung kapakanan ng kanyang nanay. Dahil wala na nga po si yung tatay niya, si Joseph, wala na pong, dahil siya po yung panganay, wala na mag-aalaga kay Mary. Kaya pinili niya po ito kay John. Kay John the Beloved, yung disciple. Kapatid, ano makikita natin dito? Ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Mahalin natin yung ating mga magulang. Huwag po natin susuwitan, huwag susumbatan, huwag aawayin. No? Concern lang yung mga magulang nyo, kaya tinatanong, saan kayo galing? Saan kayo nagpunta? Sino ang inyong mga kasama? Alam nyo, kapag nalaman ng inyong mga magulang, kung sino yung kasama nyo, at sino sa kayo nagpunta, okay na yun. So,
makakatulog ka ng mahimbing, yung mga magulang. Ayaw nila na mapapahama kayo. Pagmamahal, kapatid, pag-aaruga sa magulang yung itinuturo ng ating Panginoong Yesus. Sa lahat ng aspeto, ipakita natin yun. Habang nabubuhay siya, habang nabubuhay sila, huwag mo ipapakita kapag nasa puntod na sila, dadalhan mo na napakamamahal na kandila, mga bulaklak. Wala na, hindi niya na mararamdaman yun. Habang buhay, kapatid, itirit mo sila kung mayroong pag-treat ka ng konti, meron kang malayo sa'yo, hindi mo nakikita, i-message mo, o di ka dalawin, ipakita, kapatid, yung pagmamahal sa magulang. Huwag po yung sarili ng iniisip natin. O dito nagkakaproblema kapag ang iniisip mo yung sarili lang, na ikaw yung sentro ng universe. Mga kapatid, hindi bayad yung hinihingi ng mga magulang. Makitang maayos kayo, makitang stable kayo, maaari na kaming makatulog, maaari na kaming maging peaceful yung aming mga mind. Tatandaan niyo palagi. Lagi niyong iintindihin yung iniisip ng mga magulang niyo. Sometimes, medyo iba-iba yung pagmamahal ng mga magulang. Minsan mayroong mga brutal pagmahal. Hindi nyo maramdaman, pero yun yung way niya eh. Intindihin mo na lang. So, mayroong mga brutal na pagmamahal eh. Ayaw maniwala ng ano. Kaya, ayaw maniwala. Meron ganon, no? Pero ang gusto lamang ipakita ng mga magulang na mahal kayo. Walang anak na hindi, o walang magulang na hindi din gusto na mapabuti yung mga anak. Kaya mga kapatid, anong sinabi ng Panginoong Yesus? Responsibility. Meron po tayong responsibility sa ating mga kanya-kanyang magulang. The fourth phrase, Mark 15:34. And at 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Nadaanan po natin ito last meeting at mga nakakapa. Hindi po ito simpleng boses ng Panginoon. Hindi napakahina, kundi po ito yung napakalakas. Ito po yung with high pitch, umagulgol, umalahaw, literal na sumigaw, no? Ang ating Panginoon, sapagkat for 3 hours, He was separated, the God the Father, sapagkat pasan-pasan niya, naladala niya ang kasalanan ng buong sanlibutan sa krus ng Kalbaryo, at hindi po siya matingnan ng ating Diyos Ama. He was separated, literal na separation. My God, why hast thou forsaken me? Words na isang pagiging tao ng Panginoong Yesus. Sapagkat hindi po mamamatay ang isang Diyos sa krus ng Kalbaryo. 2 Corinthians 5:21. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Napakagandang bulay-bulayan ito mga kapatid. Ang Panginoong Yesus na walang kasalanan, ginawang makasalanan ng Diyos Ama upang sa gayon ang bawat makikipag-isa sa Kanya ay magkakaroon ng katwiran sa Diyos. Wala pong kahit sino na pwedeng magbayad ng ating kasalanan. No one is qualified to bring us into the presence of God. Only Jesus Christ is qualified. Sabi po sa binasa natin, God made Him who had no sin to be sin for us. Siya na walang kasalanan, itinuring na mga kasalanan para sa Kanya. Yun lang ang paraan, kapatid eh. Walang pwedeng magbayad ng ating kasalanan. Kailangan yung magbabayad
wala ding kasalanan. So, wala naman tao dito na nabuhay sa mundo na walang kasalanan. Si Jesus Christ lamang po. Mga kapatid, sa about time na magbago yung ating mga isip sa ating Panginoong Yesus. Sampalatayanan natin yung ginawa niya sa krus na Kalbaryo. Yun lamang po ang paraan para po tayo magkaroon ng right relationship sa ating Panginoon Diyos Ama. The fifth phrase, John 19:28. Later, knowing that everything had now been finished, so the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Napakaganda pong malaman na ang Panginoong Yesus ay well-versed sa Old Testament. Mahal na mahal po niya yung scriptures. Ang ipinapakita dito ng Lord, ma-fulfill yung nakasaad sa Psalm 69:21 na sabi doon, ako ay nauuhaw. Ipinapakita dito, they put God in my food and gave me vinegar for my thirst. Pinapakita dito ang magiging tao ng ating Panginoong Hesus sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng mauhaw. At ito po ang desire ng Diyos Ama sa ating mga buhay. Na dapat meron po tayong time magbasa, mag-aral, maggulay-gulay, meron tayong time mag-devotion sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kasi dito tayo, kapatid, makakakuha ng strength, dito tayo makakakuha ng joy, dito tayo makakakuha ng realization ng interest sa ating Panginoong Yesus. Kung tayo po, kapatid, ay Kristiyanong sinasabi natin, hindi po tayo nakakabasa, hindi po pwedeng tayo hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Mamamayat po yung ating spirit. Laki-laki ng ating mga katawan, pero ang ating spirit payat na payat. Yung thirst na uuhaw, indication of His humanity. Pinapakita ng ating Panginoong Hesus yung kanyang pagkauhaw ng bilang tao. Nakakalungkot po, kapatid. Itong verse na ito, isa sa mga ginagamit ng ibang relihiyon na si Kristo raw ay hindi Diyos sapagkat meron bang nauuhaw na Diyos. Tama naman talaga ng Panginoong Yesus ay tao. Yun talaga yun. So kung meron nagsasabi siya si Kristo ay tao, huwag po kayo makipagtalo. Sapagkat si Kristo ay 100% na tao at 100% na Diyos. Alam niyo po, kaya sila naliligaw, hindi po sila nagbabasa ng Bible, hindi po sila nag-aaral ng Scripture, kundi umaasa sa mga turo ng mga ministro. Kalahati lang yung alam nila, kaya naliligaw, kapatid. So, kaya po, ang ating Panginoong Hesus na sa ating maliit na kaisipan, kaya nating harapin ng konti, pero hindi lahat. No? Ang ating Panginoong Hesus, ang unique person in the universe. Siya naman po yung only mediator between God and man. No? Kailangan po yung mediator, kapag ikaw po ay magiging tagapamagitan o mediators, sa kahit anong bagay, dapat ikaw ay common sa God o common sa tao. Kaya yung kinukuha sa mga labor na tagapamagitan, kailangan alam mo, nagtrabaho ka rin. Kailangan mo yung batas. Para maintindihan mo rin, hindi lang yung management yung ipagtatanggol mo, kundi yung mga laborer, mapapagtanggol mo rin, malalaman mo rin yung sitwasyon nila. 1 Timothy 2:5. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Jesus Christ. Wala na tayong pagtatanggol na dyan, kapatid. Babasahin talaga sa inyo ng mga taong naniniwala na ang Panginoong Hesus ay tao. So, wag na kayong kukontra. Ngayon, pag dumating yung panahon na wag naman nakikipagtalo. So, ngayon, sabihin mo sa kanya, okay, naniwala na ako na ang Panginoong Hesus ay tao. Patunayan mo sa akin na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos.
po siyang mapapakita sa Bible na ang Panginoong Yesus ay hindi Diyos. Ipapakita na naman niya yung pagiging tao. Eh, nagkagaling ka na doon. Ngayon, pag wala siyang mapakita ngayon, sasabihin mo sa kanya, ako naman ang magpapakita sa iyo na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Napakarami kong Bible verses sa Scripture, mga kapatid, na nagpapatunay na ating Panginoong Yesus ay Diyos. As man, kapatid, he refused to drink anything. Ni-reject ng ating Panginoong Yesus yung mga gamot na pang-hallucinate habang pasan-pasan niya po yung krus. Ayaw niya na yung hindi niya nararamdaman. Kasi noong mga panahon na yun, meron namang gamot para mawala yung pag-iisip mo, mawala ka sa sarili. May mga pinapainom na rin talaga. Matthew 27:34. They offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. As human, kapatid, ipinakita at natupad ang sinasabi sa Scripture na siya na galing sa lahi ni David ay magre-reign forever. Fulfillment ng pangako ng Diyos Ama. And God the Father will keep His promise hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Yesus. His humanity is guaranteed na meron tayong Savior, meron tayong Royal High Priest, meron tayong Mediator, and King of Kings, and Lord of Lords. The sixth praise. John 19:30. John 19:30. Nalagay ko ito? Sabi ng Lord John sa John 19:30, it is finished. Naganap na. Tapos na. Alam niyo sa Greek word, it is finished, tetelestai. Medyo maliit dito, no? So, ibig sabihin po niyan, nasa perfect tense, finished in the past, with the results that go on forever. Wala na pong makakaagaw sa ating kaligtasan at wala na pong pwede tayong idagdag sa kaligtasan na pinrovide ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Nakakita na po kayo ng mga pintor o mga magagaling na mga gumagawa ng mga paintings o gumagawa ng mga car. Pag sinabi niya, it is finished, hindi mo na po kailangan liyahin ulit. Tapos na pag sinabi niya, it is finished, tapos na po yun. Salvation is purely a matter of grace. Hindi po natin kayang pagtrabahuan, ilagay natin po sa isip natin ito. Hindi po natin pwedeng sabihin, dahil sa mabuting gawa ko. Hindi po talaga natin deserve, kapatid, dahil sa dami ng ating mga kasalanan simula't simula nang tayo po ay ipanganak. Hindi po natin deserve ang precious blood of Jesus Christ. Salvation is purely a matter of grace. Dahil sa biyaya, kapatid. 1 Peter 1:18-19. Alam niyo kung ano ang pinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong inana sa inyong mga magulang. Kinubos tayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. When Jesus Christ said, it is finished, sampal, kapatid, o insulto sa Lord kapag may dinagdag pa tayo sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Salvation is the gift of God. Ephesians 2:8, B and 9.
For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by words, so that no one can boast. Napakalino kapatid ng sinabi ng Apostol Pablo sa pamamagitan ng biyaya. Grace, hindi po pinagtatrabaho ng grace. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po ito dahil sa ating mga sarili. Ito po ay gift ng God. Not by words. Upang sa gayon, ang bawat isa hindi po makapagmalaki. Kasi kung sa pamamagitan ng mga gawa o kabutihan, tayo maliligtas, tayo ng mga mayaman sapagkat sila may access sa puro paggawa ng kabutihan. Pagkamat marami din tayo mga gagawa, pero hindi po yun talagang basihan, kapatid. It is by grace, kaya po tayo maliligtas. Ito ay sa biyaya ng ating Panginoon. At alam niyo kapatid, sin is no longer the issue para ikaw ay mapahamak. Hindi na po yung kasalanan natin ang huhusgahan pagdating ng panahon. So what is the issue? The issue is, what do you think of Christ? Ano ang pagkakakilala mo sa ating Panginoong Yesus? Tatanggapin mo ba siya bilang Panginoon at tagapagligtas o i-reject nyo? Sa last judgment, mga kapatid, the great white throne judgment, ito ba yung sabi, Revelation 20:12-13. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat. Ang aklat ng buhay, pinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Inuluwan ng dagat ang mga patay na naroon, inuluwan din ng mga kamatayan at daigdig ng mga patay. Ang mga patay na nasa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Bakit kaya hindi yung kasalanan na mahatulan pagdating ng Great White Throne Judgment? Yung Great White Throne Judgment ay judgment ito sa mga hindi po sumamalataya sa Panginoong Yesus. Yung mga believer, iba po yung pipilahan natin. Tayo po ay aharap sa judgment seat of Christ. So ang sabi po dyan, ang hahatulan ay yung mga gawa. Meron daw dalawang book. Yung isa ay Book of Words and yung isa ay Book of Life. Kapag ikaw ay wala doon sa Book of Life, nandun ka sa Book of Words. Ibig sabihin, ginawa mo ang lahat, ginawa mo sa pamamagitan ng iyong mga mabubuting gawa, na iyong pagkakaalam na iyon ang daan ng kaligtasan. Hatulan according kung ano yung ginawa mo dito sa lupa. Hatulan kung ano yung ginawa mo dito habang nabubuhay ka dito sa mundo. Mga kapatid, sapat na ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. It is finished. Wala kang dapat ipangamba. Kung minsan binubulungan ka ng diablo, baka hindi papaligtas kasi nakakagawa pa mo ng mga kasalanan. Hindi po mawawala yung paggawa ng kasalanan. Hindi po in-encourage na gumawa kayo ng kasalanan. Habang nandito tayo sa lupa, makakagawa tayo ng kasalanan. Anong dapat natin gawin? Humingi lang tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos. So yun ang sabi ko sa 1 John 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya po ay tapat at banal na tayo ay lilinisin sa ating mga kasalanan. The seventh and last phrase. Luke 23:46. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed
His last. Makikita po dito natin mga kapatid, sa pagkamatay ng Lord, ito po ay voluntary. Sabi po nga, when He had said this, He breathed His last. Makikita po natin yan sa John 10:17 and 18. Dahil dito, minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ko muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa kong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito, at mayroon akong kapangyarihang kunin ito muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. So, dyan po kayo nagsasalita ang Lord bilang Diyos. Napakaganda po anong sinabi ng ating Panginoon Jesus. Ang pisikal ng kamatay ng Lord ay nagpapatunay na tapos na ang pagbabayad niya ng kasalanan ng sanlibutan at paghahanda para sa pagkabuhay na muli. Napakaganda ng plano ng Lord. Napakaganda ng plano ng Diyos Ama. Ipinakita sa atin, kailangan mamatay itong physical nating katawan upang mabilisan ng panibagong buhay. Kailangan ibigay niya yung kanyang buhay, ilibing, manatili ng 3 days and 3 nights sa libingan upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Kailangan mabuhay niya muli upang malubos ang ating kaligtasan. Hebrews 1:3b and 7:25. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya po'y upo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Dahil dito, lubusin ang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Napakalinaw kapatid, hindi po kaya ng tao yan. At Diyos na po ang makakapunta sa langit. Umupo sa kanan ng Diyos at ang sabi niyan kapatid, siya'y mabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin, para sa ating lahat. Anong manonotice natin dito kapatid? Sa ika-4 na wika, ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At lumipat na sa mga word na Father. Patunayan, natapos na. Completed. Naibalik na yung fellowship nila. Ang Diyos Ama ay nasatisfied sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Romans 3:24-26. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya nagpapalaya sa kanila. Siya hinalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinutuloy niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Ulit-ulit tayo kapatid. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ang bayad binigay ng ating Panginoon Jesus, ang kanyang buhay, upang sa gayon tayo'y ituring na matuwid ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Now, kapatid, puntahan natin ang mabilisan ang resurrection ng ating Panginoon, ang pagkabuhay ng ulit. Napakahalaga po nito. Hindi po nagtatapos doon sa pagkamatay ng ating Panginoon sa krus. Kailangan alam po natin ito na ang Panginoong Jesus, after 3 days and 3 nights ay nabuhay na ulit. Resurrection is the ultimate representation of Jesus' claim to be being God. Lahat po ng mga founder ng mga religion namatay at hindi na po nabuhay. Ang Panginoong Jesus lamang po ang nabuhay na muli. Alam niyo po, sa Book of Quran, hindi po nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus.
At yung ibang mga paniniwala, after po daw na ibaba ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, hindi po daw talaga siya naibig. Siya po daw ay dinala sa India, kaya po doon sa India, merong libingan ang ating Panginoong Hesus doon. Anong masasabi natin dito, kapatid? Was Jesus really buried in the tomb and really resurrected? 1 Corinthians 15, 3-7. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Iniling siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ang sinasabi sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro at saka sa 12. Palitan na naman natin ito. Pero may at siya'y napakita kay Pedro at saka 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa ngayon, subalit patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Unang, kapatid, ebidensya, merong binanggit dyan ng Apostol Pablo na merong burial at merong pagkabuhay na muli sa ikatlong araw. Tulad din po ng sinasabi sa Old Testament. Pangalawang tanong, can itong mga witness ba ay pwede natin pagkatiwalaan? Itong mga witness na ito, kapatid, na pinakitaan ng Panginoong Hesus upang ipaalam sa mga tao na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Nung sinulat po ito sa mga taga-Corinto, buhay pa po yung iba. Kaya sabi ng Apostol Pablo dyan, yung iba po ay buhay pa hanggang ngayon. Subalit patay na yung iba. Ganito yung kapatid. Mag-isip po tayo mabuti. Gawin nating rational o logic. Hindi natin nakita yung mga dinosaurs. Pero pinag-aaralan ng mga scientists yung mga nakikita nilang mga fossils at mga buto nito. Hindi rin natin alam saan nanggaling yung mga sakit, yung mga COVID. Hindi natin saan nagmula. Pero pinag-aaralan yung mga sintomas nito. Hindi natin nakita sila Aristotle, sila Josephus, Alexander the Great, at mga iba-iba pang mga tao, pero naniniwala tayo na sila po ay nag-exist. Kaya matibay na matibay itong evidence natin ay yung mga tao na nakakita, yung mga nakasalamuhan ng Panginoong Hesus at nakasama niya after niyang mabuhay na muli, ipinagsabi ko ito, ipinakalat. Alam nyo, kung hindi naman talaga totoo yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, almost 2,000 years ago, mawawala lang yan eh. Hindi po yung magpapatuloy. Bigla lang mawawala yan. Katulad ng mga turo, ng mga iba't ibang mga lumitaw dito sa ating mundo. Alam nyo kapatid, walang nag-question na si Apostol Pablo ang sumulat ng 1 Corinthians. So kung ikaw ay payag at ikaw'y naniniwala na si Apostol Pablo ang sumulat ng 1 Corinthians, dapat paniwalaan natin yung mga sinulat niya. Tingnan niyo po sabi niya, 1 Corinthians 9:1. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the result of my work in the Lord? Sabi niya ni Apostol Pablo, hindi ba ako apostol? Hindi ko ba nakita ang Panginoong Hesus? Ang nakita ng Apostol Pablo ay pagkabuhay na muli na.
Kasi matagal-tagal pa bago nagpakita ang Panginoong Jesus kay Apostol Pablo. Kaya kapatid, huwag kayong maniniwala na mayroon pang sumunod na apostol pagkatapos ng Apostol Pablo. Kasi ang mga qualification ng apostol nakita, nakasama, naturuan ng ating Panginoong Jesus. 1 Corinthians 15:8, and last of all, He appeared to me as to one abnormally born. Nagpakita siya sa ang ating Panginoong Jesus kay Apostol Pablo. Napakalinaw. Kaya sigurado tayo na sinulat ng mga apostol ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Sapagkat kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesus, hindi po lubos ang ating kaligtasan. Mga kapatid, bakit po kailangan nating malaman itong mga bagay na ito? Acts 2:31-34. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas na pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang pinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang binuo sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, maupo ka sa kanan ko. Nakita niyo kapatid, malayo pa yung time ni David pagkatapos ang ating Panginoon Jesus. Pero nakita niya na at nag-propesya siya na ang Panginoong Jesus ay mabubuhay na muli after 3 days and 3 nights. At nakita nila Lucas ng mga apostol, ng mga disipulo, na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli at umakyat sa langit at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. Acts 2:36. Therefore, let all Israel be assured of this. God had made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Nakakalungkot kapatid sa Israel. Ngayon po mayroon dalawang mambabatas na nagsusulong na bawal nang banggitin o mag-share patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kapag napatunayan po ito, na-aprobahan po ito, may parusa na 1 taon at 2 hanggang 2 taon na pagkabilanggo sa mga makikita mag-share about Jesus. Ay ganito mga kapatid. Therefore, let all Israel be assured of this. God had made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Hindi po talaga nila matanggap ng Panginoong Jesus ang Messiah. Mga kapatid, mapalad po tayo, meron po tayong malayang pag-aaral, nakakabasa ng salita ng Diyos, nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. Pag po natin sasayangin yung mga pagkakataong ito, bakit nabuhay na muli ang Panginoong Jesus? Someday, gusto rin po tayo makasama. Bibigyan po tayo ng glorified body at magkakasama-sama po tayo sa kanyang kaharian. Isang profesor ang nagsabi, may marami po siyang faith sa Lord. Marami po siyang nagawang libro patungkol sa Panginoong Jesus. Nagkasakit yung kanyang asawa, nagkaroon po ng malubhang karamdaman, nagkaroon po ng cancer. Sa madaling salita po, namatay yung kanyang asawa. Tatanungin natin ang Diyos, bakit kaya, Lord, yung asawa ko pa yung kinuha mo? Bakit kaya yung anak ko pa? Bakit kaya yung mga magulang ko pa na mahal na mahal ko? Alam niyo kapatid, gusto kong malaman yung sagot ng Lord. At nakasisiguro ako na ito yung sasagot ng Lord sa atin.
Did I raise my son from the dead? Did I raise my son from the dead? Sobrang napakasakit, sobrang nakakalungkot kapag nawawalan tayo ng mahal sa buhay. Sabi niya, sasabihin sa atin ng Panginoong Diyos Ama, did I raise my son from the dead? Ibig sabihin, kasiguruhan na tayo po ay muling bubuhayin din at magkakaroon po tayo ng reunion. Lahat po ng mga kakilala natin, kamag-anak, mahal natin sa buhay. Resurrection is the answer for our suffering. If there is resurrection, there is a heaven. If Jesus rose from the dead, those who died will be raised too. Then we will be someday. Ito yung pangako ng Panginoon, kapatid. Kailangan alam natin ito. Doon po tayo mag-focus. Ano man yung hirap na nararamdaman natin, meron tayo mang sakit o problema hindi halos makayanan. Ang sabi ng Panginoon, someday, magkakasama-sama din tayo. Someday, magkakaroon tayo ng mga reunion. Sapagkat ipinakita ng Panginoong Diyos Ama ang ating pagmamahal sa atin. Kung tayo makasalanan pa, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa gayon lahat ng sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At tayo po ay titira sa heaven. Titira tayo sa tahanan na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Tayo po yung manalangin. Maraming Diyos, tunay na napakayaman na iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sumaitling mga napapag-aaral namin. Alam namin kulang na kulang yung mga oras namin upang gulayin, upang pag-aralan ang kabutihan mo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga promises mo. Salamat po sa mga binigay mong way of salvation. Salamat po sa Panginoong Jesus na ginawa po itong kasalanan, tinuring mo mga kasalanan upang sa iyo kami makalapit sa iyo ng diretsyon, maging matuwid kami sa iyong harapan, sa iyong paningin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagbibigay ko po sa amin ng laging kapatawaran. Sa amin po mga nagagawa kasalanan, O Diyos, alam namin na kami po ay laging nakakagawa ng mga hindi maganda, pero nandiyan ka, punong-puno ng pagmamahal at pangunawa. Salamat, Panginoon, at ikaw po ang mauna, gumabay sa bawat isa, pinilalapit natin sa iyo, aming mga kapatid na may mga karamdaman, may mga problema sa kalusugan, Panginoon, sa mga pinansyal at sa mga relasyon. Kayo po umawak sa bawat sa puso at isipan, O Diyos. At kayo po ang gumabay sa bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, sa aming kabutihan at sa iyong pagmamahal sa amin. Ang lahat po na ito, amin na lang sa aming pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.